Isang araw matapos ang insidente sa checkpoint, mabilis na kumalat ang balita. Bagamat hindi ito umabot sa pambansang telebisyon, ang mga video na kuha ng mga mamamayan ay naglipana sa mga WhatsApp group, lokal na Facebook page, at sa TikTok. Pinag-usapan ng lahat kung paano si Police Staff Sergeant Marco Reyes, ang kinatatakutang pulis sa lugar na iyon, ay sa wakas ay nalagay sa kanyang kinalalagyan matapos hiyain ang isang babaeng hindi niya alam ay asawa pala ng isang general. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi alam ni Nadine at ng karamihan sa mga residente. Ang pangyayaring iyon ay simula pa lamang ng isang mas malaki at masalimuot na problema. Isang umagang hindi mapakali, nasa loob si Nadine ng kanyang maliit na boutique sa Tomas Morato. Sinubukan niyang ituon ang kanyang pansin sa mga disenyo at tela, ngunit ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa mga sigaw at masasamang titig ni Sergeant Reyes kahapon. Ang isa sa kanyang mga empleyado, si Ria, ay maingat na lumapit sa kanya. "Ma'am Nadine, mukha po kayong pagod. Iniisip niyo pa rin po ba yung nangyari kahapon?" Tanong nito na may pag-aalala. Bumuntong hininga si Nadine, isang malalim na paghinga na tila naglalaman ng lahat ng kanyang agam-agam. "Ria, medyo. Pero sinusubukan kong huwag nang masyadong isipin." Tinapik ni Ria ang balikat ni Nadine bilang pakikiramay. "Pasensya na po kayo, ma'am. Matagal na po kaming lahat dito sa lugar na ito na takot kay Sir Reyes. Marami lang po ang nananahimik dahil sa takot." Napatingin si Nadine kay Ria at doon niya napagtanto na ang mga tao sa paligid ay hindi lang masaya dahil may nagtanggol sa kanya, kundi dahil ang matagal na nilang tinitiis na kawalang katarungan ay sa wakas ay nabigyan ng pansin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Nadine. Sana pagkatapos nito, wala nang sinuman ang makaranas ng ganoong klaseng pambabastos. Ngunit bago pa man makasagot si Ria, bumukas ang pinto ng bautike. Dalawang lalaking nakaitim na jacket ang pumasok, ang kanilang mga mata ay malikot at mapanuri sa paligid. Agad na umatras si Ria, samantalang nanigas naman sa kanyang kinatatayuan si Nadine. Nagsalita ang unang lalaki, ang boses nito ay walang emosyon at malamig. "Kayo po ba si Enrique Nadine Alcaraz?" Tinitigan sila ni Nadine ng diretsyo. "Ako nga. Anong kailangan ninyo? Gusto lang po sana naming makipag-usap." "Saglit lang." Sa labas, ang tono nila ay may halong pagbabanta na hindi maipagkakaila. Hindi tanga si Nadine. Nababasa niya ang kanilang intensyon. Tungkol ba ito sa kaso kahapon? Maingat niyang tanong. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ng pangalawang lalaki. "Maaari, ma'am." Lumunok si Nadine. Sinubukan niyang maging matatag. "Hindi ako pwedeng lumabas. Kung gusto ninyong mag-usap, dito na lang. Pampublikong lugar naman ito." Inilapit ng lalaki ang kanyang mukha kay Nadine, sapat na para maamoy niya ang hininga nitong amoy sigarilyo. "Lumabas ka. Ngayon din. Huwag ka nang gumawa ng gulo." Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, isang mahinang busina ang narinig mula sa labas. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bautike. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito at walang anumang alalay, si Captain Emilio Vargas, ang pinagkakatiwalaang aide ni General De Leon, ay bumaba na may suot na itim na salamin at seryosong mukha. "Anong problema rito?" malamig niyang tanong. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Ang kanilang mga mukha ay biglang namutla. Ipinakita ni Captain Vargas ang kanyang police intelligence gi. "Saan kayong dalawa galing? Anong unit? Sabihin ninyo." Parehong nataranta ang dalawa. "Ha? Kami po ay. Hindi ko tinanong ang dahilan ninyo." "Pangalan at unit," mariing sabi ni Vargas. Nanigas ang unang lalaki, ang mukha ay kasing putla na ng papel, at saka bumulong, "Hindi po kami pulis, sir. Inutusan lang po kami ng isang tao para magbigay ng babala." Tumaas ang kilay ni Captain Vargas. "Sino ang nag-utos sa inyo? Sagutin ninyo o dadalhin ko kayo sa Camp Crane." Agad na natakot ang dalawang lalaki at kumaripas ng takbo, bago pa man sila maharang ng mga tauhan ni Vargas na mabilis ding bumaba mula sa isa pang sasakyan. Humarap si Captain Vargas kay Nadine. "Ma'am, sa utos po ng General, inatasan po akong bantayan ang kalagayan ninyo mula sa malayo.
Inaasahan na po niya na magkakaroon ng ganitong uri ng pressure. Natahimik si Nadine. Ang puso niya ay nagsimulang kabahan. Pressure. Mula kanino? Samantala, sa loob ng Camp Crame, si General Ricardo de Leon ay nakaupo kasama ang tatlong matataas na opisyal sa isang saradong conference room. Sa ibabaw ng mesa, nakakalat ang napakaraming folder ng mga kaso ng paglabag ng mga pulis sa kanilang jurisdiksyon. Si Police Colonel Antonio Santos, isang malapit na kaibigan ni Ricky, ay inayos ang mga folder na may bakas ng pag-aalala. Ricky, alam mo ba kung ano ang ginawa mo kahapon? Binuksan mo ang kahon ni Pandora. Tumango lamang si Ricky. Alam ko. Bumuntong hininga ng malalim si Colonel Santos. Si Reyes ay hindi nag-iisang naglalaro. Isa lang siya sa isang malaking network na matagal nang gumagawa ng maruming laro. Pangungutong, mga peking checkpoint, illegal na areglo, at may mga ulat pa ng pananakot sa mga testigo. Idinagdag naman ni Police Lieutenant Colonel Miguel Castro, at ang pinuno nila ay hindi maliit na tao. Napapikit si Ricky. Ang sumunod na sinabi ni Castro ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng silid. Police Major Dante Sandoval, ang direktang superior ni Reyes. Protektado siya ng ilang matataas na opisyal. Tinuktok ni Ricky ang mesa gamit ang kanyang mga daliri, mabagal ngunit may diin. Kung ganoon, si Reyes ay simula pa lang. Kailangan nating linisin ang lahat. Mabilis na umiling si Colonel Santos. Ricky, kailangan mong mag-ingat. Kapag ginalaw mo sila, hindi lang mga tiwaling opisyal ang babanggain mo. Babanggain mo ang interes ng mga makapangyarihan. Tumingin si Ricky sa labas ng bintana. Nagsisimula ng umambon. Kung hindi kayang protektahan ng batas ang asawa ko, paano pa nito poprotektahan ang ordinaryong mamamayan, mahina niyang sabi. Natahimik si Colonel Santos. Alam niyang kapag ganoon na ang tono ng pananalita ni Ricky, buo na ang kanyang desisyon. Nang hapong iyon, nakatanggap si Nadine ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Tigilan mo na ang reklamo mo. Huwag mong pakialaman ang trabaho ng asawa mo. Sinundan ito ng isa pang mensahe. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa negosyo mo o sa pamilya mo, manahimik ka. Nanigas si Nadine. Kailanman ay hindi pa siya nakatanggap ng ganito kalakas na pagbabanta. Gusto niyang sumagot, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Agad niyang tinawagan si Ricky. Mahal, may nagbabanta sa akin. Agad na nagbago ang tono ng boses ni Ricky, naging matalas ito. Ano? I-forward mo sa akin ang mga mensahe. Ipinadala ni Nadine ang screenshot. Ilang segundo lang ang lumipas, huminga ng malalim si Ricky sa kabilang linya. Kailangan mong umuwi ngayon na. Huwag ka nang manatili dyan sa botike. Papupuntahin ko si Vargas dyan. Mahal, ayokong maging pabigat. Hindi ka pabigat. Pamilya kita. Iyon ang mga salitang nagpatahimik kay Nadine. Nang gabing iyon, sa ilalim ng koordinasyon ni General De Leon, 4 na intelligence teams ang tahimik na kumilos. Nagkalat sila ng ebidensya, nagsagawa ng wiretapping, at sinubaybayan ang bawat galaw ng mga pulis na pinaghihinalaang sangkot sa network ni Sandoval. Isang nakakagulat na katotohanan ang kanilang natuklasan. Ang network ng korupsyon ay mas malaki pa kaysa sa kanilang inaasahan. May mga opisyal na nangolekta ng lingguhang tara mula sa mga iligal na pasugalan. May mga peking checkpoint na ang tanging layunin ay kotongan ang mga biyahero. May isang bodega na puno ng mga iligal na nakumpiskang kagamitan. May isang regional director na nagbubulag-bulagan sa lahat ng kabulukan para sa kanyang sariling kapakinabangan. At base sa datos, si Reyes ay isa lamang sa mga asod sa lansangan. Ang tunay na utak ay si Police Major Dante Sandoval, isang senior na pulis na sa mata ng publiko ay malinis at kagalang-galang. Sa kabilang dako, pinapanood ni Major Sandoval sa kanyang cellphone ang viral na video ng pagkakaaresto kay Reyes. Madilim ang kanyang mukha. Inihagis niya ang cellphone sa mesa. Ricardo de Leon. Ang lakas ng loob niyang galawin ang tauhan ko. Isang lalaking nakasibilyan ang mahinang nagtanong, Boss, ano ng plano natin? Tumayo si Sandoval at tinapik ang balikat ng kanyang tauhan.
Alamin ninyo kung sino ang lahat ng nagvideo sa pangyayaring iyon. Burahin ninyo lahat at humanap kayo ng butas para idiin ang asawa niya. Boss, protektado ang asawa niya. Umisi si Sandoval. Mas protektado, mas masarap gawing target. Lumunok ang lalaki. Alam niyang ang kanyang amo ay walang kinatatakutan. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakauwi si Nadine sa kanilang bahay sa La Vista na may kasamang escort mula kay Captain Vargas. Dumiretso siya sa terasa kung saan naghihintay si Ricky. Tumayo si Ricky at hinawakan ang mga kamay ng kanyang asawa. Okay ka lang ba? Tumango si Nadine, bagamat ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng takot. Natatakot ako, mahal. Hindi biro ang mga banta nila. Niyakap ni Ricky si Nadine. Walang mangyayaring masama sa'yo. Hanggat nakatayo ako, walang sinuman ang maglalakas loob na saktan ka. Ngunit sa di kalayuan, sa kadiliman sa kabilang kalsada, isang pares ng mga mata ang tahimik na nagmamasid sa kanilang bahay. Isang tagamanman. Isang senyales na si Major Dante Sandoval ay nagsimula ng kumilos. Ang kapaligiran sa checkpoint ay biglang naging parang isang korte. Ang lahat ay biglang tumayo ng tuwid, nagpipigil ng hininga at hindi magawang gumalaw. Maging ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay tila humina, na para bang ang buong mundo ay lumiit at nagkasya sa isang maliit na tent na puno ng tensyon. Dahan-dahang lumakad si General Ricardo de Leon patungo kay Nadine. Matigas ang kanyang mukha, ngunit malambot ang kanyang boses nang kausapin niya ang kanyang asawa. Ayos ka lang ba? Umiling si Nadine. Nagulat lang ako. Hinawakan niya ang braso ko, mahal. Tinitigan ni Ricky ang mapulang marka sa braso ni Nadine. Ang kanang kamay niya ay dahan-dahang kumuyom. Ito ay isang senyales na pinipigilan niya ang isang napakalaking galit. Umatras si Reyes ng kalahating hakbang. Sa unang pagkakataon sa buong araw na iyon, hindi niya naitago ang kanyang takot. Sir. General. Maipapaliwanag ko po. Dahan-dahang lumingon si Ricky, tinititigan si Reyes na parang isang leon na sinusuri ang kanyang biktima. Ipaliwanag ang ano. Kung bakit mo sinisigawan ang asawa ko? Bakit mo siya hinawakan? Bakit mo siya ipinahiya sa harap ng maraming tao? Kinabahan si Reyes. Ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, General. Ginagawa ang trabaho mo sa pamamagitan ng pag-insulto sa kanya, sa pamamagitan ng pamimilit na kumuha ng pera sa kanya, sa pamamagitan ng paghila sa kanya na parang isang kriminal. Ang boses ng general ay hindi malakas, ngunit napakalalim. Isang uri ng boses na nagpaparamdam sa sinuman na sila ay lumiit. Ang batang pulis na si Patrolman David Cruz ay naglakas loob na magsalita. General, sir, excuse me po. Pwede po akong maging testigo. Wala pong kasalanan si Ma'am Nadine. Si Staff Sergeant Reyes po talaga ay madalas na maging bastos sa mga motorista. Lumingon si Reyes kay Cruz na may nanlilisik na mga mata. Dave, tumahimik ka. Isang matalas na boses mula sa general ang pumutol sa usapan. Hayaan mo siyang magsalita at agad na nanahimik si Reyes. Lumapit si General de Leon hanggang kalahating metro na lang ang layo niya kay Reyes. Ilang beses mo nang pinatakot ang mga mamamayan? Yumuko si Reyes. General, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Ilang beses? Lumunok si Reyes. Marami po, sir. Ang mga tao sa labas ay lalong dumami. Hindi sila nangahas na pumasok ngunit sumisilip sila mula sa mga siwang ng tent. Isang ginang ang bumulong sa kanyang katabi. Si General de Leon yan, di ba? Ang hepe ng rehiyon. Kaya pala nanigas yung pulis. Nako, lagot yang si Reyes. Samantala, sa loob ng tent, nagsalita si Ricky sa isang patag na boses. Alam mo ba kung ano ang pinakakinagagalit ko? Hindi na nga sumagot si Reyes. Yumuko ng bahagya si Ricky, inilapit ang kanyang mukha. Inakala mo na ang asawa ko ay isang ordinaryong babae lang at naramdaman mong may karapatan kang tratuhin siya ng masama dahil lang nakasuot ka ng uniforme. Nanginginig si Reyes. Si Nadine, na kanina patahimik, ay sa wakas ay nagsalita.
mahal, wag mo nang masyadong palakihin. Hayaan mo na ang ibang pulis ang magproseso. Ngunit umiling si Ricky. Nadine, sinaktan ka. Para sa akin, hindi iyon pwedeng palampasin. Yumuko si Nadine. Alam niyang ang kanyang asawa ay hindi taong mahilig gumamit ng kapangyarihan, ngunit sa pagkakataong ito, nasaktan siya pisikal at emosyonal. Tinawag ni Ricky ang dalawa niyang aide. Itala ang kumpletong pangalan, ranggo, service number, at kunin ang lahat ng footage mula sa post na ito, kasama ang lahat ng video mula sa mga sibilyan. Agad na kumilos ang dalawang aide. Ang mga tao ay kusang loob na ibinigay ang mga video mula sa kanilang mga cellphone. Marami ang nakaramdam ng ginhawa, sa wakas, mayroon nang magtatanggol sa kanila. Samantala, lalong hindi makontrol ni Reyes ang kanyang takot. General, sir, patawad po. Nagkamali po ako. Ako po ay. Itinaas lang ni General De Leon ang kanyang kamay. Ang pagkakamali ay nangyayari ng isang beses lang. Ito ay naging ugali mo na. Muling nanlamig ang tingin ni Ricky. Hinihila mo ang isang babae ng ganyan. Paano kung anak mo iyon? Asawa mo? Kapatid mo? Papayag ka ba? Natahimik si Reyes. Ang dibdib niya ay mabilis na tumataas baba. Walang nagtanggol sa kanya. Yumuko si Cruz, ngunit isang mahinang boses ang lumabas mula sa kanya. Sir, madalas po naming gustong magreklamo, pero natatakot po kami. Huminga ng malalim si Ricky. At iyan ang pinakamalaking problema sa ating sistema ng batas, mahina niyang sabi. Kapag natatakot ang mabubuting tao, ang masasama ang naghahari. Matapos makolekta ang lahat ng datos, nag-utos si Ricky sa kanyang mga tauhan. Staff Sergeant Reyes, ipapasok kita sa Internal Affairs Service ngayon din para sa investigasyon. Hindi lang tungkol sa kasong ito, kundi sa lahat ng mga naunang reklamo at ebidensya laban sa iyo. Nagulat si Reyes. General, wag po. May mga anak po ako. Tinitigan siya ng masama ni Ricky. Kung nag-aalala ka sa pamilya mo, dapat iningatan mo ang asal mo mula pa sa simula. Inaresto ng mga aide si Reyes nang walang anumang pagtutol. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupusasan. Pinanood iyon ng lahat ng tao na maihalong ginhawa at paghanga. Isang lalaki ang nagsabi, sa wakas, nakahanap din ng katapat ang aroganteng pulis na iyan. Samantala, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Nadine. Ngunit, mukha pa rin siyang malungkot. Nilapitan siya ni Ricky. Patawarin mo ako, Nadine. Wala ako sa tabi mo noong kailangan mo ako. Siguradong natakot ka ng husto. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Nadine. Ayos lang ako ngayon. Ang mahalaga, hindi na lumaki ang gulo. Hinaplos ni Ricky ang buhok ng kanyang asawa. Hindi ko hahayaan na may sinumang humawak sa iyo ng ganyan ulit. Dahan-dahang lumapit si Patrolman Cruz. Ma'am Nadine, patawarin niyo po kami. Bilang baguhan, hindi ko po nagawang labanan si Sir Reyes kanina. Umiti si Nadine. Walang anuman. Naglakas loob ka ng magsalita ngayon. Mabuti na iyon. Tiningnan ni General De Leon si Cruz nang may paggalang. Mabuti kang pulis. Panatilihin mo ang iyong integridad. Huwag mong hayaang mamayani ang kawalang katarungan. Tumayo ng tuwid si Cruz. Salamat po, General. Bago umalis, hinawakan ni Ricky ang kamay ni Nadine. Ihahatid na kita pa uwi. Ngunit umiling si Nadine. Huwag na, mahal. Kailangan kong pumunta sa butike. May meeting ako sa kliyente ng alas 10. Tinitigan ni Ricky ang kanyang asawa. Isa siyang babaeng malakas, matiisin, at hindi kailanman humingi ng luho o labis na proteksyon. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal niya ito. Kung ganoon, magpapadala ako ng escort. Tumawa ng bahagya si Nadine. Huwag na, mahal. Kaya ko ang sarili ko. At saka, ayokong isipin ng kliyente ko na masyado akong maere. Napangiti si Ricky. Alam niyang ayaw ng kanyang asawa na ipagyabang ang estado nila sa buhay. Sige, pero hayaan mo akong samahan ka hanggang sa kotse mo. CJ. Habang naglalakad sila palabas ng tent, nagbigay daan ang mga tao.
Ang ilan ay yumuko pa bilang paggalang. Hindi dahil sa ranggo ni Ricky, kundi dahil sa kanyang kilos at otoridad. Binuksan ni Nadine ang pinto ng kanyang sasakyan at humarap sa kanyang asawa. Salamat sa pagdating mo. Tinitigan ni Ricky ang mga mata ng kanyang asawa. Lagi akong darating para sa'yo. Kailanman. Ngumiti si Nadine at pumasok sa sasakyan. Ngunit bago siya umalis, sinabi ni Ricky, Nadine, pagkatapos ng iyong mga gawain, umuwi ka agad. Masyadong mabigat ang araw na ito para sa'yo. Tumango si Nadine at dahan-dahang pinaandar ang sasakyan. Nanatili si Ricky na nakatayo, pinagmamasdan ang sasakyan hanggang sa mawala ito sa kanto. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong mukha, alam niya ang isang bagay, hindi pa ito tapos. Ang kasong ito ay magdudulot ng malaking epekto. Maaaring malaman ito ng media. Maaaring makaramdam ng banta ang iba pang mga tiwaling opisyal. At ang pinaka-inaalala ni General De Leon, si Reyes ay hindi nag-iisang pulis na gumagawa ng kalokohan sa lugar na iyon. Ngunit haharapin niya ang lahat ng iyon. Dahil sa araw na ito, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay, kung hindi siya ang magpoprotekta sa taong bayan mula sa arogansya, sino pa? Nang umagang iyon, ang Metro Manila ay nababalot pa rin ng manipis na ulap. Ang Katipunan Avenue, na karaniwang siksikan, ay nagsisimula ng mapuno ng mga sasakyang nag-uunahan sa kalsada. Sa gilid ng daan, isang checkpoint ang nakatayo na mailuma at kupas ng asul na tolda. Ilang pulis ang nakatayo na may matitigas na mukha. Ngunit isa ang pinakanamumukod tangi, si Police Staff Sergeant Marco Reyes. Kilala siya bilang pulis na mahilig manigaw, magmura at mangotong sa mga motorista. Kabisado na siya ng mga taga roon. Kapag may checkpoint sa umaga at si Reyes ang namumuno, siguradong may drama. Isang puting isdu ang dahan-dahang tumatakbo. Sa loob nito, isang babaeng nasa edad 28. Mahaba ang kanyang buhok, malumanay ang mukha at maayos ang pananamit. Ang pangalan niya ay Nadine Alcaraz, isang maliit na negosyante na papunta sa branch ng kanyang bautike. Hindi siya tipo ng taong mahilig sa gulo, mas gusto niyang lutasin ang problema ng mahinahon. Nang papalapit sa checkpoint, nakita ni Nadine ang isang pulis na kumakaway sa kanya para tumabi. Maingat niyang itinigil ang sasakyan. Lumapit si Sergeant Reyes na may ere habang tinutuktok ang bintana ng kotse gamit ang dulo ng kanyang batuta. Magandang umaga. Lisensya at rehistro, bilis, sabi niya na nakakunot ang noo. Ibinaba ni Nadine ang bintana at magalang na ibinigay ang kanyang mga dokumento. Heto po, sir. Pakitingnan na lang po. Kinuha ni Reyes ang mga dokumento nang hindi man lang tumitingin sa mukha ni Nadine. Tiningnan niya ito ng mabilisan at bumuntong hininga. Alam mo ba kung ano ang mali mo, miss? Bahagyang nagulat si Nadine. Pakisabi po, sir. Sa tingin ko po kasi ay wala akong nilabag na batas. Nag-ismid si Reyes. Ayan kayo, se. Palagi ninyong nararamdaman na tama kayo. Kalilipat mo lang ng linya kanina nang hindi ka nag-signal light. Peligroso yun. Sinubukang manatiling kalmado ni Nadine. Paumanhin po, sir. Sigurado po akong nag-signal light ako. Huwag ka ng mga twiran, sigaw ni Reyes na ikinalingon ng ilang tao sa paligid. Huminga ng malalim si Nadine. Sige po, sir. Kung iyan po ay isang paglabag, handa po akong sumunod sa tamang proseso. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Reyes, isang ngiti na puno ng kayabangan. Proseso o gusto mo ng mabilis na usapan? Agad na naintindihan ni Nadine ang ibig niyang sabihin. Ngunit, hindi siya ang tipo na magbibigay ng tilagay. Pasensya na po, sir. Mas pipiliin ko po ang opisyal na proseso. Tiketan niyo na lang po ako. Ang boses ni Nadine ay nanatiling mahinahon, ngunit ito ang lalong nagpagalit kay Reyes. Ang yabang mo, Ganda-ganda mo pero ang dami mong arte. Natahimik si Nadine. Hindi niya inaasahan na hahamakin siya ng ganoon sa publiko. Nagsimula nang magkumpulan ang ibang mga motorista. Baba! Ang sigaw na iyon ay nagpatibok ng mabilis sa puso ni Nadine, ngunit sinunod niya ang utos. Paglabas niya ng kotse, hinampas ng hangin ng umaga ang kanyang namumutlang mukha.
Inikutan ni Reyes ang sasakyan at tinuro-turo ang harapan nito. Ang mahal ng kotse pero hindi alam ang batas trapiko. Akala mo porket maganda ka, lusot ka na? Lalong hindi naging komportable si Nadine. Sir, sa tingin ko po ay hindi ninyo kailangang magsalita ng ganyan sa harap ng maraming tao. Gusto ko lang pong sumunod sa batas. Lalong dumami ang mga tao. Ang ilan ay nagsimula ng buksan ang kanilang mga cellphone camera. Ngunit lalo lang naging palalo si Reyes. Sumama ka sa akin sa posti. Marahas niyang hinila ang braso ni Nadine. Muntik nang matumba ang babae. Sir, pakibitiwan po ako. Nanginginig ang boses ni Nadine. Lumapit si Reyes. Halos magdikit ang kanilang mga mukha. Mas higit pa rito ang kaya kong gawin kung magmamatigas ka pa. Hindi mo ba ako kilala? Lumunok si Nadine. Gusto niyang tawagan ang kanyang asawa, ngunit hindi pa siya nangangahas. Sa loob ng post, ibinagsak ni Reyes ang mga dokumento sa mesa. O, ngayon umamin ka. Gusto mo ng mabilis na usapan o hindi? Kapag hindi, i-impound ko ang kotse mo, kukumpiskahin ko ang lisensya mo. Sinubukang magsalita ni Nadine, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Reyes. Itinulak niya ang balikat ni Nadine hanggang sa umatras ito at tumama sa isang kahoy na mesa. Lalong dumami ang usyoso sa labas. Nagsimulang mag-record ang mga kamera mula sa mga siwang ng tolda. Si Patrolman Cruz ay nagmamasid na may pag-aalala. Alam niyang madalas gumawa ng gulo si Reyes, ngunit takot siyang magsalita. Sir, baka pwede pong pag-usapan ng maayos. Marami pong nakatingin, bulong ni Cruz. Ngunit pinagalitan lang ni Reyes ang kanyang tauhan. Tumahimik ka. Huwag kang makialam sa trabaho ko. Nagsimulang manginig si Nadine. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Sir, i-report ko po ito. Wala po akong kasalanan at hindi po tama ang pagtrato ninyo sa akin. Tumawa ng malakas si Reyes. I-report? Kanino? Sino ka ba sa akala mo? Ang sumunod na salita na lumabas sa bibig niya ay puno ng kayabangan. Isa ka lang ordinaryong babae. Susubukan mong kalabanin ako. Sige lang. Wala akong kinatatakutan. Yumuko si Nadine. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang cellphone. Kanina pa siya nagpipigil. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya kaya pang manahimik. Nang hindi inaangat ang kanyang ulo, mahina siyang nagsalita, sige po, sir. Kung ganoon, tatawagan ko na po ang asawa ko. Ngumisi si Reyes. CJ, para maipaliwanag ko rin sa kanya kung gaano katigas ang ulo ng asawa niya. Pinindot ni Nadine ang isang numero sa kanyang telepono. 2 ring lang ang narinig bago may sumagot. Hello, bakit, mahal? Ang boses sa kabilang linya ay malalim, kalmado, at puno ng otoridad. Nakita ng mga tao sa labas ang pagbabago sa mukha ni Nadine, tila nabunutan siya ng tinik. Pinigilan ni Nadine ang kanyang emosyon. Mahal, pinigil ako ng pulis dito nang walang dahilan. Binastos niya ako. Pwede ka bang pumunta dito saglit? Sa kabilang linya, narinig ang tunog ng isang silyang itinulak at mabibigat na hakbang. Nasaan ka? Sa checkpoint sa Katipunan. Katahimikan sandali. Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako. Ibinaba ni Nadine ang telepono. Umisi si Reyes, walang bahid ng pag-aalala. Tapos na ba ang drama ng pagtawag sa asawa? Mamaya, ipapaliwanag ko sa kanya kung bakit karapat-dapat kang tratuhin ng ganito. Ngunit, napansin ni Patrolman Cruz ang isang bagay na nagpamutla sa kanya. Nakita niya ang pangalan na lumitaw sa screen ng cellphone ni Nadine kanina. Kahit isang saglit lang, sigurado siyang nabasa niya ang contact name, mahal kong General Ricky. Lumunok si Cruz. Bumulong siya kay Reyes na may halong kaba. Sir, mukhang iba po itong si Maam. Nakita ko po kanina yung contact ng asawa niya. May salitang General. Hinampas ni Reyes ang mesa. Huwag kang magbiro ng ganyan. Imposibleng asawa ng General yan na nagmamaneho mag-isa at walang escort. Naguluhan si Cruz. Pero, sir, huwag kang magmarunong. Jeet ni Reyes.
Hindi na nagsalita pa si Nadine. Tumayo lang siya ng tahimik, hinihimas ang braso na marahas na hinila kanina. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Kawawa naman si ate. Sobra naman yung pulis. Ang oras ay tila bumagal. 5 minuto lang ang lumipas ngunit parang napakatagal. Bigla, isang tunog ng mga sasakyan ang huminto sa tapat ng post. Hindi ordinaryong sasakyan. 3 itim na service vehicle ang halos sabay-sabay na huminto. Bumukas ang pinto sa likod ng isa sa mga sasakyan. Isang pares ng paa ang dahan-dahang lumabas. Makintab na itim na sapatos. Pagkatapos, isang lalaking matipuno, may maayos na bigote at balikat na puno ng mga gintong bituin ang lumitaw. Ang mga tao sa paligid ay biglang natahimik. Ang mga pulis sa post ay reflex na tumayo ng tuwid. Agad na yumuko si Cruz, ang mukha niya ay kasing putla na ng papel. General De Leon. Si Staff Sergeant Reyes, na kanina'y puno ng kapangyarihan, ay natigilan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Samantala, tinitigan lang ni Nadine ang kanyang asawa na may namumuong luha sa mga mata. Pumasok si General De Leon sa post nang walang anumang ngiti. Ang kanyang mukha ay matalas, malamig at tila nagpayelo sa buong silid. Ngunit bago pa man siya magsalita, ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang bagay, ang namumulang braso ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at tumitig ng diretso kay Reyes. Tahimik. Malamig. Sino ang nangahas na humawak sa asawa ko? Nanginginig si Reyes. Ang kanyang bibig ay bumuka ngunit walang salitang lumabas. Tinitigan siya ng general ng matagal. At pagkatapos, bumigkas siya ng 3 salita. Mga salitang nag-alis ng lahat ng tapang na ipinagmamalaki ni Reyes. Tapos ka na. Lalong lumalim ang gabi. Ang hangin ay marahang umiihip, dala ang amoy ng basang dahon matapos ang mahinang ulan kaninang hapon. Sa loob ng bahay, nakaupo si Nadine kasama si Ricky, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ngunit ang katahimikan ay isang manipis na maskara lamang. Ramdam pa rin niya ang takot mula sa insidente sa butike. Tinitigan ni Ricky ang kanyang asawa, sinusubukang kumbinsihin ito sa isang malumanay ngunit matatag na tono. Simula ngayong gabi, ang bahay natin ay babantayan ng Special Forces. Hindi ka nag-iisa. Tumango si Nadine, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng pag-aalala. Mahal, kung naglakas loob silang pagbantaan ako, ibig sabihin handa rin silang gumawa ng mas masama. Huminga ng malalim si Ricky. Tama ka. Kaya kailangan kong kumilos bago pa sila makapanakit ng iba. Hinawakan ni Nadine ang kamay ng kanyang asawa. Mahal, mag-ingat ka. Umiti ng bahagya si Ricky. Lagi. Ngunit bago pa siya makasagot, mabilis na pumasok si Captain Vargas. General, sir, may malaki po tayong problema. Tumayo si Ricky. Ano iyon? Yumuko ng bahagya si Vargas. Si Major Sandoval po ay nagpakilos ng ilang mga tauhan niyang sibilyan na loyal sa kanya. Nakita po sila sa paligid ng kalsada ng subdivision natin. Nanigas si Nadine. Lumapit si Ricky kay Vargas. Ilan sila? Hindi bababa sa 8, sir. 4 sa motor, 4 sa isang itim na van na walang plaka. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ricky mula sa isang maalalahaning asawa patungo sa isang general ng digmaan. Ihanda ang mga tauhan. Huwag ninyong hayaang makalapit sila. Sa likod ng mga puno malapit sa gate ng subdivision, isang itim na van ang huminto. Nakaupo si Major Sandoval sa likod. Ang kanyang mukha ay madilim na parang may paparating na bagyo. Malinaw na ba, sabi niya sa kanyang mga tauhan. Bawat taong malapit kay Nadine, bantayan. Ipakita natin sa general na iyan na hindi madaling kalabanin tayo. Nag-aalangan ang isa sa kanyang mga tauhan. Boss, asawa iyan ng general. Baka. Pinutol siya ni Sandoval sa isang malamig na boses. Ang importante, maintindihan ni General De Leon kung sino ang maihawak sa teritoryong ito. Ngunit hindi niya alam na ang Special Forces ni Ricky ay nakapalibot na sa lugar mula pa kaninang hapon. 5 minuto ang lumipas.
Ang mga ilaw ng tactical flashlights ay sumilaw mula sa lahat ng direksyon. Ang van ni Sandoval ay napalibutan. Tumalon palabas si Sandoval, gulat at galit. Anong kalokohan ito? Lumabas si Captain Vargas mula sa likod ng mga halaman, itinutok ang kanyang flashlight sa mukha ni Sandoval. Major Sandoval, sa direktang utos ng Regional Director, arestado ka. Tumawa ng mapanuya si Sandoval. Akala niyo matatakot ninyo ako. Inilabas ng dalawa niyang tauhan ang kanilang mga kutsilyo. Ngunit sa isang iglap, pinatumba sila ng Special Forces gamit ang mabilis na teknik. Isa-isang bumagsak ang mga ito. Umatras si Sandoval. De Leon, lumabas ka dyan. At na para bang tinatawag, bumukas ang pinto ng isang sasakyan sa kabilang panig. Lumabas si General De Leon, dahan-dahan naglakad, ngunit puno ng otoridad. Sandoval, sabi niya, sobra na ang pagpapahirap mo sa mga tao. Ngumisi si Sandoval. Dahil lang sa konting insulto sa asawa mo, gagawa ka na ng ganitong gulo. Anong klaseng general ka? Huminto si Ricky 1 metro sa harap niya. Hindi ko ipinagtatanggol ang asawa ko. Ipinagtatanggol ko ang dignidad ng taong bayan. Namula ang mukha ni Sandoval. Taong bayan? Huwag kang magmalinis. Alam mo ba kung ano ang sistema rito? Ako ang kumukontrol sa lahat ng daloy ng pera. Tinitigan siya ni Ricky ng diretso sa mata. At magtatapos iyan ngayong gabi. Inilabas ni Sandoval ang kanyang baril mula sa ilalim ng kanyang jacket, ngunit huli na ang kanyang kilos. Mas mabilis ang mga tauhan ni Ricky. Isang mahinang tunog ng tranquilizer gun ang narinig. Napaluhod si Sandoval, nahulog ang kanyang baril. Sinubukan pa niyang magsalita. Akala mo, panalo ka na? Tinitigan siya ni Ricky ng malamig. Ang hustisya ay mabagal, Sandoval, pero hindi ito bulag. Dinala ng mga sundalo si Sandoval at ang kanyang mga tauhan sa sasakyan ng mga bilanggo. Matapos ang operasyon, bumalik si Ricky sa bahay. Nakatayo si Nadine sa harap ng pinto, hindi mapakali. Mahal, tapos na ba? Lumapit si Ricky at hinawakan ang kanyang mga balikat. Nahuli na sila. Ligtas ka na ngayon. Napapikit si Nadine, pinipigilan ang luhang dulot ng ginhawa. Salamat, mahal. Hindi lang ako ang prinotektahan mo, kundi lahat ng taong nakaranas ng pang-aabuso. Ngumiti si Ricky. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para kumilos. Ipinaalala mo sa akin na napakarami na ang nanahimik. Isinandal ni Nadine ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Ang mahalaga ngayon, wala nang mamamayang matatakot sa mga tiwaling pulis. Tumango si Ricky. Tama. At simula bukas, pamumunuan ko ang isang malawakang operasyon ng paglilinis sa buong sektor. Tinitigan siya ni Nadine ng may paghanga. Ipinanganak ka talaga para ayusin ang bansang ito. Ilang araw ang lumipas, mabilis na kumalat ang balita ng pagkakaaresto kay Sandoval. Nagsimulang magsalita ang mga tao ng walang takot. Marami ang nagbigay ng testimonya. Ang mga may-ari ng karinderya ay nagsabi, sa wakas, guminhawa na. Tuwing may checkpoint, takot kami. Ngayon, hindi na. Ang mga trooper ng jeep ay nagsabi, ang galing ng general natin. Hindi lang asawa niya ang ipinagtanggol, pati tayo. Maging ang mga batang pulis ay nakaramdam ng kaligtasan para maging tapat. Si Patrolman Cruz ay humarap kay Ricky. Sir, salamat po. Simula noong kumilos kayo, kaming mga gustong magtrabaho ng tapat ay nagkaroon ng lakas ng loob. Tinapik siya ni Ricky sa balikat. Ang bansang ito ay nangangailangan ng mga pulis na tulad mo. Nang hapong iyon, nagmeryenda sina Ricky at Nadine sa terasa ng kanilang bahay. Ninanamnam ang payapang hangin matapos ang isang mahabang unos. Binasag ni Nadine ang katahimikan. Mahal, kung hindi nangyari ang insidenteng iyon, malalaman mo kaya kung gaano kalaki ang problema sa likod nito. Yumiling si Ricky. Siguro hindi. Ngunit may paraan talaga ang Diyos para ipakita ang isang bagay sa pamamagitan ng mga pangyayaring hindi natin gusto. Ngumiti si Nadine. Mahal, proud ako sa'yo. Tinitigan ni Ricky ang kanyang asawa, ang mga matay puno ng pagmamahal. Ako ang dapat na maging proud na may asawa akong matapang, matiisin, at malakas na tulad mo.
Natahimik sila sandali. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng kampana ng simbahan para sa Angelus. Ang tunog ay malumanay, nagbibigay ng kapayapaan, na tila isinasara ang madilim na kabanata na kanilang pinagdaanan. Hinawakan ni Ricky ang kamay ni Nadine. Tapos na ang lahat. Tumango si Nadine. Ngayon, magsimula tayo ng bagong buhay na walang takot. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ngumiti si Nadine ng buong buo. Walang bahid ng pag-aalala, walang banta, walang kaba. Ang